Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyante nagpatunay na ang tagumpay ay nagsisimula sa tapang ng loob, disiplina at malasakit sa kapwa negosyante. Mula sa pagiging empleyado sa auditing firm ng kanyang mother hanggang sa pagtatag ng kanyang sariling kumpanya, naglilingkod sa mga micro, small at medium entrepreneurs. Isa siyang patunay na ang tamang kaalaman sa legalidad at compliance ay susi sa matibay at pangmatagalang pagninegosyo. Siya ang nagtatag at nangunguna sa JDVIC Administrative and Business Management Service Incorporated, isang kumpanyang tumutulong sa mga negosyanteng sa business registration, BIR at Securities and Exchange Commission compliance, LGU permits at SSS, PhilHealth at Pag-ibig requirements upang makapagnegosyo ng may kumpiyansa at kapayapaan. Mag-isip ang mga kasosyo natin, mga kanegosyo. Isang babae, mabait na asawa at negosyanteng may paninindigan at integridad at sa tamang proseso. Walang iba kundi si Ms. Diane Agoho, founder at president ng JDVIC Administrative and Business Management Service Incorporated. Welcome, Ma'am Diane, sa Kabuhayan at Negosyo. Salamat din po for having us po. Oo. Alam mo, unang meeting natin, Ma'am Diane, ay gustong-gusto ko yung napagkwentuhan natin doon sa kasosyong anniversary. Yes. Of course, kasama natin si idol natin, si Kasosyong Arvin. Kasosyong Arvin. Oo. At talaga naman napakaganda yung napagkwentuhan natin. At gusto ko na rin makilala ka siguro ng mga kasosyo natin, mga kanegosyo natin. Sino ba si Miss Diane, Ma'am Diane? Ay, maraming salamat po, Yusek Gani. So, ako po si Diane Luis Agoho na kumakatawan dito sa JDVIC Administrative Management Services Incorporated. And bago ang lahat, gusto ko munang mag-greet sa mga kasosyo, go negosyo, at sa mga kanegosyo, at sa mga kasosyo, at sa mga ka-JDVIC. Yeah. Yun. Oo. At syempre, tawag dito, yung aking sinimulan ay nagsimula po ako sa humble beginnings ko po ay yung nagko-conduct po kami ng mga free seminars po sa mga micro-entrepreneurs at sa mga nagsisimulang negosyante na kung saan ay hindi nila alam kung paano magrehistro at yun lang naman po nagsisimula yun. So, kung paano po ituloy-tuloy yung bawat pag-maintain po ng mga tax compliances. And then, hanggang sa sila po ay humingi ng tulong kung paano po ito matawag dito, kung paano po ito gagawin at paano ito po masisimulan. Doon po nagsimula yun. Oo. At ako mismo, Ma'am Diane, napakalapit sa puso ko itong mga micro, small entrepreneurs. Yes. At ito yung kinakatawan mo, ito yung mga Opo. tinutulungan mo. Mostly yung mga clientele mo ay Yes. dito sa mga micro, small. Alam ni Kasosyong Arvin yan, ito yung napakalapit sa puso natin ng mga negosyante na nagpapalaki pa lamang. At bago natin pag-usapan itong ginagawa ninyo sa JDVIC, paano na kayo nakakatulong sa mga kasosyo natin ng mga micro, small. Kumusta ang buhay ninyo nung kayo ay estudyante pa lamang? Ano ba ang pangarap nyo noon bago ka mapasok dito sa negosyo? Okay. So, nung ako po ay nag-aaral pa lang ng college sa hindi po naging madali po. Lalo na kung accounting at saka, pero ako po ay marketing graduate po. Mm-hmm. So, nakita ko po talaga yung hirap na kailangan mo talaga itong bigyan ng oras, ng sobrang effort, times 10 na effort na
minsan kailangan talaga maging masigasig ka kahit yung holiday, magiging regular holiday sa'yo. So, yun po yung ano ko nung estudyante po ako, nung nag-aaral po ako. So, kumbaga kahit na may board exam, yung review ko pa pag may mga quizzes tsaka may mga exam, para pong mga board exam na yung exam ko. And then, bukod po doon, nung ako ay estudyante pa lang, talagang gusto ko na po dahil nakikita ko po to sa Gusto akin. mo talaga magnegosyo? Opo, gusto ko po. Kasi, nung bata pa lang po ako, nung ako'y 18 na college pa lang po, nagsimula po ako ng abon, no? So, nagbebenta-benta na po ako ng mga abon sa mga classmate ko. Estudyante ka pa lang, ikaw ay enterprising na. Yes po, ganun po. So doon ko nakikita yung sarili ko na may pagka-entrepreneurial mindset pala. Tsaka yung pagre-resolve po ng problema, para po sa akin kasi, ang entrepreneur kasi, nagbibigay ka din ng solusyon palagi sa mga lagi naman po sa bawat negosyo, di ba po may problema. Kaya lang nakita ko po, hindi ko po akalain na sa legalities pala ako tatahakin. Pero bago mo ba itong inumpisan tong negosyo niya, JDVic, ay Yes po. meron ka bang sinubukan na negosyo bago mo ito Ay, yes inumpisan? po. Anong klase negosyo? Alam niyo po yung Wow Philippines. Wow, Philippine. Opo, noon sa Intramuros. Nagbebenta po kami noon. Tourism ito. Yes po. Tourism industry. So, nag-stall po kami doon. Nagbebenta po kami doon ng mga pastillas, ng mga So kakanin. nagtitinda-tinda ka na rin doon. No? Yes po. So ano nangyari doon sa negosyo mo? Hindi po rin nagtagal kasi seasonal po siya eh. Okay. Pero doon po ako nagsimula magkaroon ng DTI. Sa katunayan, bago maging JDBIC accounting firm po siya, naging JDBIC trading po siya. Dahil po, kumbaga sa yun nga po, seasonal lang po yung dahil inihingi din po ng bawat stall na legit din yung ating business na ipapasok. Oo. Paano ba sa'yo, Ma'am Dayan, naka-influence sa yung pagtrabaho ninyo? Di ba naging nagtrabaho ka sa auditing firm sa mama mo. So, Yes po. paano ito nakatulong sa naging career path mo? Okay, sobrang malaking tulong po. Kasi po, mahalaga po talaga sa profesyong ito at negosyong ito na bata ka sa karanasan. So, marami akong mga experiences sa aking ina, sa kanyang auditing firm na na-apply ko kung nasan man ako ngayon. Talagang na-apply ko pa rin po until now. Kaya sobrang malaking pasasalamat ko talaga sa mother ko, kay Sarah Estanislao, sa mami ko po, na talagang nag-train din sa akin at binigyan ako ng mga experiences na talagang makakatulong sa akin na mag-resolve ng mga problema sa mga negosyante. Noong ikaw ay nagtatrabaho sa mother mo, kaagad-agad ba iniisip mo rin na balang araw ikaw ay magsasarili na rin, ayaw mo na rin magtrabaho o gusto mo talaga magtayo ng sarili mo? Hindi pa po. Kumbaga po, meron lang po akong isang kaibigan na talagang nag-ano din sa akin noon, nung nasa organization kami, na si Grace Barrios po, na kung saan po sabi niya, nakita daw niya yung potential ko na talagang sayang naman to. Kasi meron po kasing, kumbaga, yung mga micro na yun, na lumapit sa akin, sa isang organisasyon din po. Kaya po nabuo ang JDVic. Pero, bukod pa po doon, yun nga po, higit sa lahat, mas na-empower po ko kay kasosyong Arvin. Yes, kasosyong na talaga namang ding laging nagpapalakas ng loob ko, no, na pag nakaya ko, na kumbaga yung iba yung may lakas ng tiwala. Tulad nga po ng sinabi nyo kanina na yung lakas ng loob, nakukuha ko yun sa mga taong nagtitiwala din po. So ano talaga yung nagtulak sa'yo na itayo mo itong JDVic? Paano mo ito inumpisahan, Ma'am Dayan? Okay, ganito na po yun. So, marami po akong naisip na pangalan. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo na ang JDVic po ay yung dalawa ko pong kapatid. Kaming tatlo pong kapatid yung buong JDVic. So James, Dayan, and
Vicente. So yun po yung ibig sabihin ng JD Vic, no? Kumbaga, siyempre medyo mahigpit po talaga yung DTI, hindi agad-agad ina-approve yung pangalan. Yun yung na-approve yung, doon po na-approve yung, yun po yung na-approve na pangalan. Sa yung nung pag-umpisa nyo rito, hindi kayo nag-umpisa as corporation pa. Hindi so, sole po. proprietor DTI. Yes po. So sige, ikwento mo sa amin. Okay, so yun nga po, dahil nga po nag-undergo po ako sa ganong sitwasyon, doon po nagsimula ang lahat. So hindi po siya naging madali agad sa akin dahil talagang andun pa po ako ako pa po talaga lahat. Alam niyo naman po, pag sole owner, talagang ikaw talaga lahat yung gumagawa lahat ng proseso, ng trabaho. So, syempre, pag mag-isa lang po, yung chances mo or opportunities mo na lumaki ka, hindi po matagal po, tsaka maliit po. Kasi nga, mag-isa ka lang. Kaya pong ginawa ko po nung time na yun is tumaya po talaga ako. Baga naniniwala po ako dun sa pinaniniwalaan ko na misyon na makatulong. So, para po rito, kailangan dumami po talaga to sustain our business. So, tumaya po talaga ako. Nag-hire po ako talaga ng mga tao para makapag-focus po ako sa paghahanap po ng mga kliyente. Kasi as nagsisimula, talagang ikaw yung magpapakilala eh. So, syempre, sa dami din ng katulad namin, ano pang magiging different ko? Kailangan magkaroon ako ng difference. So, hindi lang ako basta naglalakad ng papel. Talagang nagre-resolve din po ako ng mga problema. Hindi basta-basta, hindi madali yung tinayo mo na Hindi po. negosyo kasi ito ay nasa service industry kayo. Yes. Compliant, mga legalities. Bakit, ano yung nagtulak sa'yo na ito yung pasukin mong negosyo, lalo na sa accounting service ay napakahirap din na trabaho yan, Ma'am Dayan. Siguro pinagpapasalamat ko po sa Diyos yung mahirap po talaga makita yung core gift na sinasabi ni Kasosyong Arvin. Siguro yun yung panghahawakan ko. Sabi nga ni Kasosyong Arvin, kapag nakita mo na talaga yung core gift mo, mag-focus ka doon. So, nung nakita ko po talaga yung core gift ko po dito, talagang doon na po ako talaga nag-focus. Yun po yung dahilan doon. Kasi maaring gusto ko to, pero hindi naman ako bihasa sa ganitong Parang na-realize ko po noon, sayang po yung time at energy. Kaya po mas nag-focus po ako doon sa core gift po. So ano ba talaga alam po makakatulong po talaga to sa komunidad. Ano yung pinakaunang hakbang na ginawa ninyo talaga na itong pagtatag ng JDV, papaano nyo ito inumpisan, magkakapatid or ang asawa mo? Yung asawa ko po, dumating po siya noong 2018, nung medyo lumalaki-laki na po talaga, dumadami na. Ako po mismo, hindi ko na kaya talagang i-handle. So, nagpapasalamat ako kasi nagustuhan din niya rin itong negosyo na to dahil talagang hindi po talaga biro dahil syempre araw-araw mag-aayos ka ng hindi lang mag-aayos ng papers kundi talagang maraming mga i-address na concerns, ganun po, araw-araw po yan. Napakahirap itong ganitong negosyo, no? Sa simula ba nahirapan ka maghanap din ng mga client at paano ka nakakahanap ng mga client? Po, through referrals lang po. Sa katunayan po, lahat naman po tayo nagsimula sa hirap eh. 4 na taon po kung walang sahod talaga. As in, kumbaga parang, di ba po, tumaya ako na nag-hire po talaga ako para makapag-focus po ako sa paghahanap ng kliyente. Kaya po, kumbaga nag-train na lang po ako ng mga tao na pwede mag-handle dito sa part na to at sa part na to. Siyempre, hindi naman din po So agad. parang nag-outsource kayo? Tama po. Correct po. So paano mo hinahawakan o paano mo nire-resolve yung mga nagiging challenges mo dito sa negosyo na to, lalo na nung nag-uumpisa ka rito at baka pwede mo kami mabigyan ng mga example na naging challenge mo rito sa negosyo mo, Ma'am Dayan. Sa challenge. Siguro po yung time. Kalaban po namin ng time dahil po ang deadline po talaga ang... Lalo na siguro pagkabayaran ng taxes, no? BIR, oo. Opo, kumbaga lagi naming, the more na mas marami kaming
i-anong mga kliyente, dapat the more na mas marami kaming i-maximize na time para mapagsilbihan namin sila ng effective at efficient po. Baka pwede nyo kami bigyan na Ma'am Dayan ng mga kwento or eksena sa lalo na yung mga bayaran sa Bureau of Internal BIR no na naging turning point ng inyong mission dito sa negosyo mo. Siguro po yung hindi ko po ito makakalimutan kasi naghahanap din ako ng malalim na dahilan eh. Minsan darating ka sa pagsubok, so darating ka sa challenges pero babalik ka dun sa core mo. Siguro ang gusto kong emphasize yung time na ako yung mismo pa nag-handle ng mga papers na there was a time na yung katabi ko na taxpayer din, hindi niya alam kung paano pakiusapan kasi nga, syempre pag batas ay batas. Pero kung alam mo yung batas, exception to the rules, matutulong, maidedepensa mo ng maayos na for example, ito, ganito pala yung penalty. Pero gusto ko lang itanong sa iyo Ma'am Dayan no, yung mga open cases lalo na sa BIR Yes. na syempre marami kang mga na-encounter na problema. So Yes. paano mo ito inaatake Ma'am Dayan? Makalaga po talaga na updated kayo sa batas. Kasi yun po yung talagang mag-guide sa inyo. At alam mo rin, hindi lang basta yung batas, kundi yung mga exception po sa batas. Kasi yun ang tutulong sa kliyente. Kasi for example po, itong period na to, dito lang na-implement tong ganitong amount na penalty. So, sabihin na nating within 10 years na yung open case nung hinahandle natin pero hindi pa nahagip ng period na yon, pwede mong pakiusapan na bumas mababa ang penalty compared dun sa latest na binigay na penalty ng BIR. Aside from tinutulungan mo itong mga client mo sa BIR, SSS, PhilHealth, ano pa yung mga serbisyo na kinikater mo sa mga clientele mo? Okay. So naniniwala po ako na dapat simulan natin ng tama ang pagrerehistro at ang legalities. So kami po ay nagre-rehistro ng SEC or corporation dahil naniniwala ko na ang mga negosyante ay gusto nilang lumaki ang kanilang business. And then bukod sa pagrerehistro, pagkatapos ng pagrerehistro, kami din po ay nagme-maintain. Okay po? Nag-ano po kami, yung parang Balik kayo na nagiging retainer ka na rin sa mga client tax mo. tax compliance po. Kumbaga kung ano po yung dapat i-comply sa pag-maintain ng mga filing or bookkeeping, kami rin po ang nag-handle ng mga yon. And then, syempre, kung talagang kinakailangan mag-retire ng business, sa mga iba't ibang klaseng sitwasyon, nagre-retire din po kami ng mga business. So sa dami ng mga retainers mo, ay tanong ko lang, ilan ba ngayon ng retainers mo, Ma'am Dayan? Sa awa po ng Diyos, 162 po. Wow, napaka dami mong mga client na natutulungan at lumalago ang negosyo nila. At of course, ikaw rin. Yes. Kailan nyo ba, Ma'am Dayan, masasabi na ito na talaga ang gusto kong negosyo at ito ay lumalago talaga itong negosyo ko. Kailan mo na-realize yan, Ma'am Dayan? Na-realize ko yan nung, yun nga po, dumating yung time na parang, sabi ko ba, dumadami na yung mga pumupunta, tapos ang dami nagtitiwala. Sabi ko, kailangan na talaga magdagdag ng workforce. Ibig sabihin po talagang, hindi lang yun eh. Kumbaga, pinagkakatiwala talaga nila pag nagkakaroon sila ng mga holding companies, sa mga group of companies. Kaya parang sabi ko, pag ganito, talagang, kumbaga, kasama kami sa bawat paglago ng negosyo. Kasama din kami doon. Kumbaga, parang kailangan alagaan din po talaga yung bawat negosyante. Kumbaga, dito ko na-realize yung sarili ko na hindi ko to talaga balak isuko. Kumbaga parang natanong nga po ko minsan, sabi, di ba minsan meron naging nalulungkot daw ba ako kung nagkakaroon ng problema sa BIR dahil nga ang daming mga ngayon. Pero sabi ko naman po hanggat lumalaban yung kliyente, lalaban din po ako. So andito lang ako patuloy na sumusuporta para sa kanila. Sa daming client, mayroon kayo, Ma'am Dayan, more than 160. Ano ba yung mga
karaniwan na mga problema ng mga negosyante na lumalapit sa iyo. Pero bago mo sagutin yan, Ma'am Dayan, mag-break muna tayo. Huwag po kayo alis. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service, si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay Pilipino, dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Kadalasang ginagawang coping mechanism ng ibang tao ang pagkain ng sobra sa tuwing nakakaramdam sila ng kalungkutan, stress o di naman kaya ay kapag may dinaramdam na problema. Pero totoo nga ba na ang overeating ay isang senyales ng pagkakaroon ng binge eating disorder? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa registered nutritionist dietitian at Master of Science in Food Science na si Dr. Beatrix Mercado sa isang episode ng Life Balance, enjoyment ang nararamdaman ng isang tao sa tuwing napapakain ito ng sobra, habang ang binge eating disorder naman ay mayroong kaakibat na emosyon. Yung binge eating disorder, ang difference siya sa overeating is about, si binge eating disorder is a mental health condition. So, recurring episode siya kung saan kumakain ng malaking quantity ng food in a very short period of time. So, usually, ang accompanied siya with feelings. So, usually loss of control, guilt, or distress. Samantalang si overeating, on the other hand, you just eat a lot kasi you enjoy the food. Hindi siya driven by emotional triggers, hindi siya driven by guilt or control or stress. But usually, gusto mo lang talaga yung kinakain mo or nag-enjoy ka dun sa food na kinakain mo. Dagdag pa ni Dr. Mercado, isa sa mga sintomas ng binge eating disorder na dapat bantayan ay ang malaking food intake kahit na hindi naman nakakaramdam ng gutom o kahit nakakaramdam ng kabusugan, ay patuloy pa rin sa pagkain. Kabilang din dito ang mabilis na pagkain kumpara sa normal pacing. Maaari rin itong magresulta sa pagsusuka dahil sa nararamdamang hiya, stress at anxiety matapos kumain ng marami. Ayon naman sa Cleveland Clinic, maaaring sumailalim sa treatment ang taong merong binge eating disorder katulad ng therapy, pag-take ng medications at pagkakaroon ng kaalaman sa tamang diet at nutrisyon. Keep in mind na lahat ng sobra ay masama, kaya dapat alam mo kung ano ang sapat na dami ng pagkain at nutrisyon na kinakailangan ng katawan mo to have a healthier mind and life.
Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Hinamon ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang mga mananampalatayang Katoliko na palitan ng kanilang pananaw sa konsepto ng pagsuko. Ito ay kaugnay ng homilya sa misa ng Lingkos ng Palaspas na kanyang pinamunuan sa Manila Cathedral ngayong araw. Ayon kay Cardinal Advincula, sa gitna ng naratibo ng mundo na huwag sumuko at palaging magsumikap, hindi maiwasan ng ilan na ituring na kahinaan at pagkalupig ang pagsuko. Gayunman, isang urian niya ng pagliligtas ang pagsuko sa kontekstong Kristiyano na ayon sa Biblia ay nakabatay sa misyon ni Jesucristo na pagtagumpayan ng kasalanan at kamatayan. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Abangan ang iba pang nagbabagang balita sa IZ Balita Linggo, panghapong edisyon, mamayang alas 5 ng hapon. Ako po si Angel Reunion, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Mga kanegosyo, mga kasosyo, nandito pa rin po kami sa Kabuhayan at Negosyo. Kasama ko si Ma'am Dayan. Ma'am Dayan, yung katanungan ko kanina bago tayo mag-break, ano ba yung mga karaniwang problema sa more than 160 client mo na mga negosyante na lumalapit sa'yo? Well, syempre, mostly sa registration talaga eh. Kasi madalas po yung mga negosyante, dahil nga po nagtitipid sila. Hindi ko pa po sila kliyente noon ha. Sa ano, nag-uumpisa pa lang Opo, sila. nagsisimula po eh, which ay naiintindihan ko po. Yung po yung mga nagdi-DIY po, no? So, ang mga nire-resolve namin, yung mga error nung kanilang DIY. So, madalas po, talagang as in makikita mo talaga na hindi talaga sila, kumbaga, talagang kailangan ipaliwanag din sa i-guide kanila. mo. I-guide mo Oo. talaga. Kahit na sabihin mong nag-avail sila ng services, kami bilang mga service provider, kailangan din po talaga naming ipaliwanag kung bakit para saan yun, para ganito. Kasi talaga makikita mo rin po na hindi talaga sila pamilyar, lalo na po iniisip po nila technical po itong mga bagay na ito. Yung iba kasi na mga aspiring na negosyante, siyempre gusto nila nagsi-shortcut o yung iba naman ay may nagga-guide sa kanila pero hindi naman tama yung kaalaman nila sa pagre-rehistro ng kanilang negosyo. Bakit mahalaga ang tamang pag-comply lalo na sa BIR, SEC at mga local government units compliance sa isang negosyo, Ma'am Dayan? Okay. Kasi po, malaking bagay din po para hindi po magdoble ng gastos. Like for example, po tinatanong ko po yung mga kliyente kung para saan ba, nakikita mo ba tong long term? Kasi po, ako po, pag nakikita ko po na hindi po talaga desidido, sinasabi ko rin po talaga na wag muna, hindi pa panahon. Pero sinasabi ko din po talaga din na for example po, tulad nung sinasabi niyo sa akin na yung kliyente ready na, doon ko po talaga, dinitignan ko po talaga na desidido talaga siya na mag-rehistro, lumaki yung negosyo niya. So talagang para hindi po maiwasan na po mag-closure at magdoble ng gastos, gawin na nating tama yung pagre-rehistro natin. So kayo, Ma'am Dayan, para na rin kayong ano ba ang tawag dito, one-stop shop na nagbibigay ng solusyon sa mga negosyante, para na rin kayo law firm, auditing firm, accounting firm. So may mga pagkakataon ba na may mga naging experience ka sa client mo na talagang hindi naging maganda yung experience po rin sa client at parang ayaw mo na rin ayaw mo rin na ganong klaseng mga client na nakakausap mo? Masasabi ko po, opo, wala naman po kasing perfect. So, meron talagang mga hindi may iwasan na gano'n, na hindi mga pagkakasundo at kasi depende rin po sa expectations nung
nung bawat isa eh. So kapag syempre, like for example, walang communication, walang coordination, mahirap po talaga yun. Like for example po, ang pinakamahirap po na masasabi kong prosesong ginagawa namin is yung dox chasing. Ano po yung dox chasing? Yun po yung paggagather namin ng data. Dahil hindi naman po namin hinuhulaan yung i-declare namin mga numero. Mga data nila o Yes. numero So, nila. syempre, yung time, yung deadline, tapos syempre, tulad po nung sinabi ko, yung minamaximize po talaga namin strategically yung time, yung preparations, kung paano namin mabibit yung deadline kahit na ang dami po. Diba usually naman may mga extension naman yung mga deadline na yan, Yes lalo na naman sa po. BIR. So Yes naman po. nakakatulong yon. Yes, lalo na po kapag for example weekend po no. Automatic po. Like for example this coming February 28, deadline po ng mga 2316 at saka 16 offer E, yung alpha list po. So dahil po nag-fall ng 28 ay Sabado, so next week na po yung pinaka-deadline, which is Monday. So yung mga deadline talagang kahit Maliit lang ng isang araw. kahit may mga extension yan ay talagang kino-comply nyo yung mga Yes deadline. po. At binibit po namin yung deadline. So paano nyo napapanatili naman, Ma'am Dayan, yung tiwala ng inyong mga client na nagiging word of mouth na yung mga client mo ay sila na rin na nagre-recruit ng mga bagong client ninyo? Ano po, siguro po pag may naguguluhan, ika-clarify agad, i-explain po talaga agad. Tsaka siguro po yung yung consistency po din talaga ng proseso namin na ang nakikita ko kasi dito talagang dapat between client and service provider, yung communication hindi mawawala. Kasi doon din kami batay din po eh. Kasi for example po, yung proseso ng trabaho namin, kailangan namin siyang magawa through their data. Yun po yun. So bilang isang babae na negosyante, ano ba yung mga hamon na nararanasan mo sa industriya na ginagalawan mo, Ma'am Dayan? Siguro po yung yung syempre hindi naman din biro po yung pag-ooperate din ng accounting firm, no? Lalo na po na labor intensive kami. Syempre, so marami pong factors 'yan. Pwedeng yung day-to-day nga po na, yun kasi part na po ng trabaho, kaya yung pagre-resolve ng problema, hindi ko na siya makitang part na talaga ng namin ng sistema yon. Pero ang pinakamahirap po talaga is kung paano namin iso-sustain yung, syempre yung storage ng dokumento. Sa totoo lang po, nung ako'y nagsisimula, ay ako'y nakiki-office lang at ang unang office ko po ay yung kwarto ko. Hanggang sa dumadami na po yung kliyente, talagang kailangan ko na po mag-office. Pero dahil hindi pa naman din, alam niyo yun, sapat. Dahil nga po yung presyo ko ay hindi pa naman din ganun is nakiki-office lang po ako noon. Hanggang sa nagkaroon na po ako ng Sarili mong opisina, nagre-renta na po ako ng sariling opisina. at saka dumami na rin ang staff mo. Po. Yun po. So sa dami ng mga client mo, siyempre, hindi lang sa BIR, sa mga LGU, nandiyan ng PhilHealth, DTI, SSS. Yes. Siyempre, yung network mo rin, napakalawak. Opo. At nakikinetwork ka sa lahat ng mga agency na kailangan ng mga client mo. Paano mo binabalansi yung oras mo sa pamilya mo at sa negosyo mo, Ma'am Dayan? Sa totoo lang po, malaking sakripisyo talaga yung time, no? Pero po, sinasama ko po yung anak ko. Kapag po, for example, hindi po gaano masyado mabigat yung trabaho namin, at kaya talagang alam kong medyo na kailangan, syempre bilang magulang, I'm a mother of two po, no? Talagang sinasama ko sila, no? Nagbabanding pa rin kami kapag break time ko, kumakain pa rin kami. Kapag alam kong medyo nagiging busy na po kami, lalo na po nitong mga naarang January, ang dami pong year-end na deadline. So, ginagawa ko po, sinasama ko po talaga. Tsaka may pinaprotektahan akong araw na para sa kanila lang. So, yung mga deadline mo na mga monthly, Yes mo, quarterly, yearly. So, ano ba yung leadership style mo, Ma'am Dayan, sa kumpanya nyo? Ikaw ba ay mahigpit, hands-on ka? Ano ba ang style mo sa negosyo mo, Ma'am Dayan? Sa katunayan po, masasabi ko talaga na hands-on din po ako. Pero hindi ko po ito magagawa mag-isa. So, we work as a team.
So, eto rin po yung asawa ko, si Ken, co-founder ko po ng JD Bic. Kaming dalawa po yung nag-handle. Pero ako kasi yung tipong pinag-aaralan ko yung mga papel. Ganun po ako kasi lagi ako nagbabase sa mga dokumento. So, nire-review ko po siya. Tsaka yung time management po. No? Lagi kami nag-meeting. So, ang ginagawa po namin, yung planning namin for 1 week na po. Isang araw para sa planning po. For 1 week na. Ano ba yung pinakamalaking natutunan mo or baka may masasabi mo na pagkakamali mo dito sa decision making mo dito sa JDP Ma'am Dayan? Siguro po yung nagsisimula ako. Kasi talagang mali po yung aking presyo. Dahil rin po siyempre nagsisimula pa lang po, nagpapakilala. So hindi ko pa din mismo alam yung value ko. Na parang, Siguro naniningil ka ng maliit. oo, tama po. Na parang, di ko ang dami ko na palang trabaho na ginagawa na parang, hindi siya, tawag doon, Hindi tugma. dun sa presyong binigay ko. Well, siguro kasi, ang nasa isip ko noon parang, bukod sa nagsisimula po ako, is yung yung talagang parang, yung mga kliyente, masaya akong ginagawa yung trabaho ko, ganun na. Hindi ko, Secondary lang sa'yo no, ng paniningil. oo, kasi nagsimula po ang lahat sa pagtulong No? So, kumbaga parang serbisyo po na nagbibigay po ako ng libreng Pro bono. oo, na ako mismo Puro abuno. nawala po, hindi ko po alam yung value nung yun po yun. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayo aalis. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Hindi pinasama sa graduation dahil hindi pa fully paid ang tuition? Nako! Bawal ito! Ang graduation ay isa sa mga pinakamasayang parte ng buhay, hindi lamang ng mga estudyante, kung hindi pati na rin ng mga magulang. Ngunit paano kung sobrang excited ka nang umakyat ng stage para tanggapin ang iyong diploma, tapos biglang sasabihin na hindi ka makakasama dahil may balance ka pa? Nako! Alam nyo bang bawal ito? Ayon sa Section 120 ng Manual of Regulations for Private Schools, ang sinumang estudyante na makakumpleto ng kanyang academic requirements ay mayroong karapatang graduate. Wala ring dapat ipangamba dahil nakasaad din dito na ang kakulangan sa tuition fee ay hindi maaring maging dahilan ng hindi niya pag-graduate. Kaya naman sa mga school administration dyan, huwag nyo namang hadlangan ang mga estudyante sa kanilang tagumpay. Hindi naman kayo tatakasan. Kaya baka naman pwedeng bigyan nyo ng consideration para di kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Nagkalat ang mga peking balita, mga peking produkto, peking seller, mga panlulokong gusto lang kumita ng pera at minsan buhay ang kapalit sa hangarin ng DWIZ na ibigay ang tamang balita, tamang paglilingkod, hatid sa bayan ang bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Abangan sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 Nationwide. Ikalat ang tama, bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Isa sa mga kinakaltas sa ating sahod ay ang kontribusyon sa PhilHealth. At para ma-check kung pumapasok o kumpleto ang iyong kontribusyon, maaari mo itong malaman gamit ang kanilang member portal. Kaya paano nga ba gumawa ng PhilHealth account gamit lang ang iyong phone?
Una, buksan ang iyong browser at isearch ang PhilHealth Member Portal. Ikalawa, gumawa ka ng account at punan ang mga hinihinging impormasyon. Pagkatapos, ilagay mo ang preferred na password at pindutin mo ang create account. Ikatlo, i-click mo ang link na marireceive mo sa email para ma-activate ang iyong account. Ikaapat, buksan mo ulit ang member portal at ikaw ay mag-login. At ikalima, i-type mo ang login credentials at maaari mo nang ma-access ang iyong PhilHealth account. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahas sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. During rainy season, nagiging mas talamak ang mga kaso ng dengue sa bansa. Ito'y dahil nagiging pugad ng mga lamok ang mga stagnant water na kadalasan ay naiipon mula sa mga tubig ulan. Pero totoo nga ba na kapag nahagat ka ng kahit na anong uri ng lamok ay magkakaroon ka agad ng dengue? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sa isang episode ng Life Balance, sinabi ng internal medicine and infectious disease specialist na si Dr. Carl Evans Henson na hindi lahat ng lamok ay carrier ng dengue virus at meron lang partikular na uri ng lamok na maring magdulot ng nasabing sakit. Pero itong specific na nagkukos ng dengue is yung ang family name niya Aedes, no? AEDES. Pero sa isang karaniwang tao na walang microscope, hindi mo talaga malalaman alin ang dengue carrier, alin ang hindi. Sabi nila kapag yung lamok kasi na nagkukos ng dengue or nagdadala ng dengue, minsan pag tinignan mo mabuti parang may mga white na stripes dun sa kanilang legs. Pero hindi yun always reliable. You don't always see it, no? Exactly. So, ang magandang solusyon, umiwas na lang sa kagkat ng kahit anong lamok. Bagamat talamak ang dengue, tuwing tag-ulan, sinabi ni Dr. Henson na sa buong taon ay merong pa rin na itatalang mga kaso ng dengue. Ayon sa World Health Organization, kadalasan ay lumalabas ang mga sintomas ng dengue 4 hanggang 10 araw matapos maimpeksyon ng isang pasyente. Tumatagal naman ito ng 2 hanggang 7 araw. Kinabibilangan ang mga sintomas ng mataas na lagnat na aabot sa 40 degrees Celsius, severe headache, pagsusuka at rashes, pananakit ng mga joints at muscles, swollen glands, nausea at pagsakit sa likod ng mga mata. Ang ilan sa mga payo ng mga eksperto, gumamit ng mga insect repellents bilang panangga sa mga lamok. Mas maigi na ring magsuot ng mahahabang damit para hindi ma-expose ang balat, lalo na sa gabi. Higit sa lahat, linisin ang area ng inyong bahay na maring pamugaran ng mga lamok bilang paunang hakbang sa paninigurado na ligtas kayo mula sa dengue virus. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung naghahanap ka ng lugar na pupuntahan para mag-unwind, huwag nang palampasin ang probinsya ng Catanduanes dahil ang tanawin dito ay tila mula sa isang panaginip. Simulan na sa Cagdipa Rolling Hills. Matatanaw dito ang malawak na berdeng burol habang dinadamdam ang malamig na simoy ng hangin. Isunod na ang Bote Lighthouse. Isa itong makasaysayang lighthouse na itinayo pa noong Spanish colonial period para magsilbing gabay ng mga mangingisda.
Bukod dito, magandang spot din ito para sa panoramic view ng karagatan, lalo na kapag papalubog na ang araw. Para naman sa kakaibang experience, bisitahin ang Poseidon's Rock. Isa itong natatanging rock formation na kahawig ng isang figura. Mayroon din itong maliit na pool na pwede magtampisaw. Kung gusto mo namang ma-experience ang mag-picnic sa ibang lugar, puntahan na ang Maribina Falls. Napapalibutan ito ng kagubatan at falls na may malinaw at malamig na tubig. Hindi rin dapat mawala sa itinerary ang Balakay Point. Perfect place ito para tumambay kung ikaw ay nature lover. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na at sabay-sabay tayong masurpresa sa kagandahan na taglay sa lugar na tinaguriang the Happy Island of the Philippines, ang probinsya ng Catanduanes. At yan ang ating highly recommended. Nandito pa rin po kami ni Ma'am Dayan sa Kabuhayan at Negosyo. Ma'am Dayan, kung babalik kayo sa mas bata ninyong sarili, ano ba ang may papayon nyo na may bibigay nyo sa sarili nyo? Magiging loyal pa rin po ako sa pangarap ko na parang tumulong pa rin pero tumulong na may yung parang may laban talaga din na panindigan ko yung kumbaga panindigan ko yung mga ko na ganito dapat, yung recommendations ko. Kasi, syempre, minsan sumusunod po ako talaga sa client. Pero, kung may babalikan po ako is yun po, siguro baka nag-start na po ako mag-corporation. Yun po yung aking babalikan. Kasi nga po, syempre, tinitignan Nag-start kayo as a sole proprietor. Pero, wala po akong regrets doon. Kaya lang kasi, syempre, di ba kumbaga sa history ng profile natin, back to zero po ulit ako ng 2020 lang po ako ulit nag-corporation Kasi sole po ako nung nagsimula ako. So ano ba yung mga karaniwan dito sa more than 160 client mo na ano yung nakikita mo na karaniwan na pagkakamali ng mga negosyante lalo-lalo na pagka sila ay nag-uumpisa pagdating sa compliant? Siguro po yung di ba nabanggit ko po kanina yung pagre-rehistro po, di ba? May mga DIY po na tawag dito. Yung mga DIY na nagsisimula sila lang hindi po tama yung mga na-submit nila, yung mga ganito. Tapos bukod po doon, ang isa pa sigurong nakikita kong nila, yung pagpapasa po din talaga ng mga data. So syempre, minsan, lang din po kami sa time sumusunod lang din kami sa time kung kailan lang available. Kaya lang, yun nga, nagagahol kami sa deadline. Para sa mga naguguluhan pa or nahihirapan ng mga negosyante, aspiring na negosyante, ano ba yung mensahe mo sa kanila bago sila ay mag-umpisa magnegosyo na gusto nila magpatulong sa'yo? Tignan niyo muna kung ready na talaga kayo, yung buo yung loob niyo na mag-business, na yun nga, na talagang merong mga bagay na talagang gagastos kayo at buo yung loob niyo doon, bukal sa loob niyo na gumastos ng mga ganitong proseso. Kasi mahirap din yung half-hearted kayo. Naniniwala ako dapat buo yung loob mo talaga kasi ang hirap din po, wala nang balikan yun Siyempre, pag narehistro mo na, madali lang po magrehistro kasi. Pero kapag doon mo lang na-realize na, ay, medyo nahihirapan pala ako. Gusto kong umatras. Ang hirap nun kasi narehistro na. Yun. So, gaano ba kahalaga ang integridad or business ethics sa larangan ng accounting at business management dito sa negosyo mo? Sobrang mahalaga po. Kasi kailangan po talaga, tulad nga po namin, hindi ko hinuhulaan yung mga data. Nagbabase po talaga ako sa mga transaksyon ng mga negosyante. So, mahalaga din po talaga yung tayo ay hindi tax evasion, kundi tax avoidance po tayo. Kumbaga, kung ano yung nararapat at yung para sa batas, yun ang sinusunod natin. Tama yan. Ang tax avoidance naman is tax allowed by avoidance law. tayo, Ang masama, illegal, is yung tax evasion. Yes. May sikreto ba kayo, Ma'am Dayan, na pwede mong
i-share sa mga kanegosyo natin, mga kasosyo natin na pwedeng magpatagal sa kanilang negosyo at pwedeng magpatibay sa kanilang pagpapatakbo ng negosyo? Sa totoo lang po, ako po kasi tagalakad po kami bilang service provider. Pero ang masasabi ko lang po, no, bilang isang negosyante din katulad nila, is maging loyal lang kayo sa pangarap nyo. Doon sa pinaniniwalaan nyo. Kasi kapag yung vision at yung mission nyo is talagang pinanindigan nyo yun, hindi kayo susuko talaga dun sa business. Kasi alam nyo, yung malalim na dahilan, gusto nyo mag-provide na maraming trabaho sa mga tao at gusto mo rin maging tawag dito is yung matulungan, marami pa kayong mapaglingkuran. Ano ba ang mission, vision ng JDVIC para sa kumpanya ninyo, lalong-lalo na sa susunod na 5 taon? At paano mo nakikita si JDVIC in the next 5 or 10 years, Ma'am Dayan? Ay, okay. Maganda po yung tanong nyo. Yusek, ang aming pangarap po, no, sa JDVIC ay maging isa sa top na accounting firm po dito sa buong Pilipinas. At ang gusto ko din po is yung hindi lang basta accounting firm na yung may malasakit talaga na talagang gusto ko rin magkaroon po ng training center po. Kumbaga, naniniwala po ako na hindi ko naman po kaya ang buong Pilipinas. So, kung magkakaroon po kami ng training center po para po sa bookkeepers, maganda po yun. Dahil, kumbaga, syempre, for example po, may mga malalayo po tayong mga kliyente, no? At least, kung may na-train po kayo sa bookkeeper in 5 years time sa JDVIC, by satellite po, or virtual, maano po namin na, yung, ma-reach pa rin po namin sila. May plano ba kayo, Ma'am Dayan, na mag-expand sa business dito sa JDVIC or mayroon ba kayong plano magdagdag ng serbisyo? Ay, opo. Yun nga po yung training po talaga. So, balak po namin yun po yung vision namin na marami pong bookkeepers at yung mga bookkeepers na yun, marami din mapaglingkuran. So, ma-multiply din namin. Kumbaga, through that training is opportunity din po, no, na makapag-serve at magkaroon din ng opportunity na magkaroon sila ng business. Ano ba ang gusto ninyo, Ma'am Dayan, para maalala kayo ng mga client nyo dito sa kumpanya ninyo, sa industriya? At ano ba yung gustong legacy ng JDVIC na gusto nyong maiwanan dito sa inyong industriya? Ang gusto ko pong iwanan is yung brand na, unang-una, yung brand na JDVIC, makilala siya sa accounting, mapa services or products, talagang accounting siya. Pero ang gusto kong makita ng kliyente is yung malasakit, no, ng JDVIC na talagang kahit anong mangyari, yung commitment namin, siguro yun po yung pinaka masasabi kong sikreto na tatapusin namin yung trabaho namin kahit na ang raming problema, kahit magkaroon ng pandemic noon. Andyan pa rin kami, hindi kami maalis. Kahit ang raming mga nagsara ding mga negosyo noon, andito pa rin kami. So, ang isa pong advocacy na ginagawa din po namin na siguro hindi po, meron po talaga din mga nagsasara, pero sa halip na dagdagan namin yung problema nila, pinapailan pa rin po namin. Para at least, nang sa ganun, kung umayos na po yung negosyo nila, hindi po madagdagan yung problema nila or open cases. Opo. Kulang na kulang ang ating oras, Ma'am Dayan, pero baka mayroon kayong advice sa mga aspiring entrepreneurs, mga kasosyo natin, mga kanegosyo natin dito na loyal na viewers ng Kabuhayan at Negosyo. Baka mayroon kayong parting words, Ma'am Dayan. Siguro ang masasabi ko lang po is yun nga, steady lang kayo dun sa inyong, makita nyo sana yung core gift. Kasi ako dun nagsimula, start on what you have. So, laging sinasabi sa akin ni Kasosyong Arvin, yung core gift dapat nakita mo yun. Hindi mo makikita yun sa gusto mong gawin eh. Minsan makikita mo yun sa, maaano mo na lang na, sabi nga niya yung kung saan ka expert, kung saan ka parang hindi ka nahihirapan pero
double effort, hindi wala kang ka-effort pero nagagawa mo siya. So, pag nakita mo na yun, kasi minsan hindi talaga, yun ang challenge din ng tao eh. Mahirap makita yun. So, ang iiwan ng ako is yung maging ano kayo din sa core gift nyo, mag-focus kayo doon. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Dayan, sa pagbabahagi ninyo ng kwento, inspirasyon at dedikasyon sa pagtulong sa mga negosyanteng Pilipino. Tunay na kahanga-hanga ang inyong malasakit na gabayan ng ating mga kababayan upang maging maayos, legal at matatag ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng JDVIC Administrative and Business Management Service Incorporated. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Ma'am Dayan upang tayo'y maging mas responsible, mas masipag at mas determinado sa pagninegosyo. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat na patuloy po natin tangkilikin at suportahan ng mga lokal na negosyong Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakaraang episode, maaari nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at update. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcast.